natin. At habang nag-usap sila Danilo at Noli sa mga kaibigan nila Omar, nagulat naman sila sa mga sinabi nito. Sa totoo nga niyan Omar, bilib kami rito sa mga kaibigan mong galing bundok. Dahil ang haba ng pasensya. Dahil kahit hindi na maganda ang inasal namin sa kanila kanina, nagawa pa rin nilang magtitimpi sa amin Wika ng lalaki. Nagpakilala ang lalaking yon kila Noli sa pangalang Toto. At habang ang dalawa pa nitong kasama, di ko na papangalanan. Ayon kay Toto, marami na raw silang nakaengkwentrong sabungero na may kaparihan ng estilo kila Noli at Danilo na palaging nagpapanalo sa sabungan kahit di naman kagandahan ang mga manok nito. Pero ayon kay Toto, sinubukan daw nilang kausapin ang mga yon upang makakuha ng kaalaman, subalit hindi sila nagtatagumpay dahil ang sasama daw ng mga ugali nun. Nung kinausap daw ng isa nilang kasama ang mga misteryosong sabungero, pinandilatan lang sila ng mga mata nito na para bang ayaw ng mga ito na sila'y kausapin. Nang marinig nila Noli at Danilo ang sinabi ng mga kaibigan ni Omar, alam nilang isa din yung antingerong may aral sa kaliwa. Dahil ayaw ng mga yon na may makakaalam sa kanilang sikreto. Dahil kapag napapanig ka sa kaliwa, madali lang yung mahanapan ng sumpa. Dagdag pa ng mga kaibigan ni Omar, dahil hindi sila nabigyan ng panahon na makausap ang mga lalaking yon, nagpasya silang ito'y pagsundan hanggang sa pagkawala ng mga tao sa sabungan. Pero laking gulat daw nila nang masundan nila ang mga yon sa kakahuyan, nang may kasamang mga nilalang na may katawan ng kabayo habang ang ulo nito ay sa tao. Dahil daw sa kanilang mga nakikita, dahan-dahan daw silang umatras para sana umalis sa lugar. Subalit di pa man daw sila makalayo, may bigla na lang sumulpot sa kanilang mga harapan na isang mga nilalang na yon. Umihiyaw-hiyaw pa daw ang mga yon na para bang ugali ng isang kabayo. Nang nasa harapan daw sila ng mga nilalang na yon, tinatanong sila ng isang tikbalang na nakakita sa kanila kung ano ang ginagawa nila doon. Ang sabi daw ng mga nilalang na yon, umalis na sila bago pa man sila makita ng mga pinagsisilbihan nilang mga antingero. Dahil kung hindi, di na sila makakabalik pa ng buhay sa kanilang mga pamilya. Matapos nilang marinig ang sinabi ng mga nilalang, halos naman daw sila maihi-ihi sa kanilang mga salawal dahil sa labis na takot. Nang marinig nila Noli at Danilo ang kwento nito, napapaisip naman sila kung bakit nagawa ng mga yon na masilayan ang mga tikbalang. Dahil tanging ang makakita lang sa ganong mga nilalang ay ang mga taong bukas lamang ang pangatlong mata. Nang magpakawala si Noli ng taimtim na usal sa paligid upang suriin ang pagkatao ng lalaking yon, at doon nila na lamang dalawa ni Danilo na bukas nga ang pangatlo nitong mga mata. Kaibigan, ang may papayo ko lang sa iyo, kung ano man ang makikita mo na hindi normal para sa iyong paningin, huwag mo nang pilitin at alamin pa. Lalo na't wala ka pang alam na dasal para kumbate. Dahil yan ang maghatid sa iyo sa tiyak na kapahamakan. Pasalamat kayo. Mabait ang gabay ng mga antingirong yon. Dahil kung hindi, mamamatay kayo sa bugbog ng mga tikbalang na yon. Wika naman ni Noli sa mga kaibigan ni Omar. Nang marinig yun nila Omar at ng mga tauhan nito ang usap-usapan na yon, di naman yun halos makapaniwala na may ganong nilalang pala na umiiral sa mundong ibabaw.
Ilang minuto pa ang nakalipas. Nagpasya na noon sila Lando at Danilo na ilaban na nila ang panghuli nilang manok. Sila Lando at Boning na lang ang nakipagsunguhan, habang sila Noli at Danilo tuloy pa rin sa kanilang inuman. Buddy, anong balak mo sa mga tandang? Bukas mo na lang ba yan ipapatad? Tanong sa kanya ni Omar. Nang marinig niya ang sinabi ng kaibigan niya, sumagot lang naman siya dito ng, pag-isipan ko pa, buddy. Dahil andito pa tong mga manok ni Goyo eh. Tumango lang naman si Omar matapos niya yung marinig. Ilang saglit pa, nagsitayuan na sila sa kanilang iniinuman para makilahok sa sabungan. Manong, dyan lang ba kayong dalawa? Dito muna kami ha, makikinood lang. Wika ni Noli sa dalawa na si Manong Duming at Mang Carpio. Dito lang kami, iho. Marami pa kaming dapat talakayin ni Carpio. Puntahan nyo na lang kami rito kapag tapos na kayo. Sagot naman sa kanya nito. Matapos nun, tuluyan na ngang sumunod sila Noli sa mga kasama niya papuntang bandang Rueda. Subalit hindi pa man siya makalapit doon, meron siyang nasisipat na mga nilalang nang siyang nagpakaba sa kanyang dibdib. Ako, nandito na naman tong mga pamilya ng mga demonyong to. Wika ni Noli sa kanyang sarili, habang ikinubli ang kanyang presensyang nanggagaling sa kanyang mutya. Ang tinukoy niyang mga nilalang ay ang 5 pamilya ng mga sungaw. May dala-dala itong tag-iisang manok at para bang wala sa sarili ang mga ito. Kung ordinaryong tao lamang ang sumilay dito, wala silang makikita ditong kakaiba maliban lang sa normal na tao. Maging si Danilo, bahagya itong nakikiramdam sa paligid dahil pamilyar din sa kanya ang presensyang yon. Ilang saglit pa, lumapit si Danilo sa kanya habang pasikretong nagsalita ng, Kaibigan, naalala mo pa ba yung huli nating digmaan sa bundok? Nadama ko na naman ang enerhiya sa isa sa mga yun dito. Sabihin mo, may natirang angkan pa ba ang mga yun dito? Wika sa kanya ni Danilo. Nang marinig ito ni Noli, ang sagot lang naman niya dito ay, Tama ka, kaibigan. Marami silang nagkalat sa lugar na ito. Yung 5 taong nakasuot ng salakot kanina, pamilya sila ng mga sunghaw. Mag-ingat ka. Baka maamoy ng mga yan na tayo ang pumaslang sa iilan nilang mga ninuno. Nang marinig ni Danilo ang mga inilahad niyang impormasyon sa mga nilalang na yon, seryoso naman itong nakatitig sa mga nilalang. Ilang minuto pa ang nakalipas, nasipat nilang pumasok sa ruweda ang 2 sungaw habang may dalang isang manok na handa ng ilalaban ng mga oras ding yon. Subalit laking gulat na lang nilang dalawa nang masipat nilang pumasok din sa kabilang pintuan sila Lando at Omar. Hindi noon lubos akalain nilang dalawa na ang kaibigan nilang si Omar, yung mga sungaw ang nakatapat sa kanila. Dahil nga manok ni Danilo ang dala ni Omar, dali-dali naman itong lumapit kila Omar para siya ang magbibitaw. Hindi na ito nakapagpaalam sa kanya dahil sa pagmamadali nito. Pagpasok ni Danilo sa loob, nagulat naman sila Omar at Lando dahil sa biglang pagdating ni Danilo. Tinitigan lang naman yun ni Noli habang pinagmasdan ang magiging reaksyon ng kalaban. Dahil sa ginawa ng kaibigan niya, napatakbo naman siya papalapit kila Mang Carpio at Manong Duming. Manong, si Danilo, nakaharap yung sungaw sa ruweda. Anong gagawin natin?
Di malabong mabibisto tayo ng mga yon na dito lang tayo matatagpuan, Manong. Nang marinig ng dalawa ang sinabi niya, nagsitayuan naman yun habang nagmamadaling lumapit doon sa sabungan. Nang makalapit na sila sa gilid ng ruweda, nagwika naman si Manong Duming ng, Wala na tayong magagawa sa kung ano ang mangyayari. Huwag kayong matatakot. Kunti lang silang napadpad dito. wika naman ng ermitanyo. Ilang saglit pa, nakita na nga nila na kaharap na nila Danilo ang dalawang sungaw. Nang makaharap ng sungaw ang kaibigan niya, animoy may inaamoy-amoy ito sa hangin. Walang kaalam-alam noon ang sentensyador na ang maglalaban sa gitna ng ruweda, mismong mortal na magkaaway. Nang magkarga ng mga gamit si Danilo para sa kanyang manok, doon na tuluyang nakumpirma ng mga sungaw nga isa nga si Danilo ang nakalaban ng kanilang mga ninuno. Bakas sa pagmumukha ng mga ito ang galit doon kay Danilo. Pero alam naman natin na matinik ang mga sungaw, kaya't mahirapan dito si Danilo. Nang maghutyat na ang sentensyador para maglaban na ang mga manok, nakita naman ni Nuli ang katakot-takot na dasal sa kaliwa ang ginamit sa kalaban. Paglapag ng mga manok sa lupa, nauna namang umatake ang kanyang pambato, habang ang kalaban nagbabantay lang yon sa ginawang opensa ng kay Danilo. Kagad tumama ang tari sa manok ni Danilo sa kalaban, subalit laking pagtataka nila nang tumalbog lamang ang bulang sa malagumang katawan ng manok. Dahil sa mga sinyalis na pinakita ng kalaban, alam ni Nuling hindi ubra dito si Danilo. Dahil walang gaano itong nalalamang sumpa pagdating sa labanan na yon. Sa pagganti ng kalaban, maging si Danilo, nagulat sa kanyang nasasaksiyan dahil nagawang nabutas ang baluting espiritual nito. Alam ni Nuling kapag muling makapagpatama ang kalaban, malamang mamamatay ang manok ni Danilo dahil basag na ang sinasandala nitong gamit. Subalit biglang nasorpresa itong sinuli nang biglang gumawa ng guhit sa hangin si Danilo. Nang ginawa yon ng kaibigan niya, nakita niyang may lumitaw na kakaibang sibat sa pambato nito na ni minsan ang tumalo sa kanya noon nung nagduelo sila ni Danilo sa sabungan. Sa pagganti ng pambato ni Danilo doon sa kalaban, yung kaninang malagulong na katawan ng manok bigla yung nabulwak at tumama sa manok ng kalaban. Nang tinamaan yon, nagulat noon ang mga sungaw dahil hindi nila lubos akalain ang lakas ni Danilo. Maging sinuli, napasabi siyang hindi rin basta-basta itong kaibigan niya. Pero alam nila ni Mang Carpio at Manong Duming na ang tagpong yon, magdudulot yun ng malaking digmaan laban sa mga sungaw at ng iba pang mga nilalang na kaanib ng grupong yon. Dahil nga bago si Danilo doong napadpad sa lugar, kaya't pati ang mga aswang at mga antingerong taga doon na may aral sa kaliwa, magsasanib puwersa yon. Pero hindi hayaan nila Nuli na may mangyayaring masama sa kaibigan niya, pati sa mga kasama nito. Nagmamadaling lumabas sa ruweda ang dalawang sungaw sa ruweda at nakita nilang animoy meron yung mga kasamang nagtipon-tipon. Ang akala nila Omar at Manong Mundo, normal lang ang tagpong yon, kaya't nagsasaya sila lalo na't nananalo sila. Kaibigan, ayos. Mukhang bagong-bago yun ah. Saan mo ba yun natutunan? Uwi ka ni Nuling nakangiti dito. Nang marinig yun ni Danilo, tumawa lang din naman yun habang nagwiwi ka ng, mamaya, sasabihin ko sa'yo. Matapos nun, pinag-usapan nilang lahat ang maaring mangyayari mamaya.
Ipinaalam nila sa lahat nilang mga kasama, maliban lang kila Omar at Manong Mundo. Dahil maaring matatakot yun kung sakaling may magaganap na digmaan mamaya. Habang nakaupo silang dalawa ni Danilo sa putol na puno, di kalayuan sa sabungan, doon nabanggit ni Danilo kay Nuli ang sikreto nito. Ayon sa kaibigan niya, natutunan niya ang aral na yun sa loob ng kuweba nung minsang binigyan siya ng pagsubok ni Mang Carpio para pasukin ang kuwebang napakadilim at hindi niya alam kung saan siya mapunta sa ilalim ng butas nito. Ang akala daw niya nung nakapasok siya sa butas na yon ay hindi na siya mabubuhay dahil wala na siyang makikitang liwanag o lagusan sa loob nito. Inabot daw siya ng 2 araw sa loob ng kuweba bago siya makalabas. Nang makakita daw siya ng liwanag sa unahan, dali-dali daw niya itong pinuntahan. At doon niya nakita si Mang Carpio sa buka nito habang nananabako na para bang inaantay nito ang paglabas niya sa butas. Nang mag-usap daw sila ni Mang Carpio doon niya nalaman na 2 araw na siyang naglalakbay sa kawalan. At nagulat siya dahil ang pinasukan niyang butas ay malayo na daw yun sa nilabasan niya. Sa madaling salita, ang lagusan ng kuwebang yon ay nasa kabilang bundok. Nang marinig ito ni Nuli, doon niya naisip ang hirap na pinagdaanan ng kaibigan niya. Matapos nilang mag-usap, lumapit naman sila sa kinaroroonan nila Omar at Manong Dumeng. Hindi na nailaban ni Guyo ang mga manok nila dahil nagpasya itong kinabukasan na lang ng San Juan. Nagpasya na noong umuwi ang kanilang pangkat dahil papasapit na ang takip silim. Habang naglalakad sila papauwi, ang ingay-ingay naman nila sa daan dahil meron silang mga kasamang naglalasing. Isa na doon si Leroy at si Mang Mundo. Wala namang napansin si Nuling kakaiba sa paligid, kaya't kampante silang naglalakad na walang nagmamasid sa kanila. Pagkarating nilang lahat sa garahe ng bahay nila Omar, agara naman ang pagkilos nila para ayusin ang mga gamit nila doon. At matapos nilang ayusin ang lahat ng kanilang mga gamit, pinuntahan na muna ni Nuli ang mga kabayo nilang nakapastol sa likod ng bahay nila Omar na malapit sa ilog, habang ang mga kasama niya abala sa paglinis ng mga manok na bihag para ito'y gagawing pulutan. Dahil sa wala namang gagawin si Danilo, sumama ito sa kanya para ipastol ang mga kabayo sa likod. Habang nasa talahiban silang dalawa, hawak-hawak naman nila ang mga tali ng kabayo. Kaibigan, tanong ko sa iyo, may napapansin ka bang kakaibang nilalang na nagmamasid sa atin kanina? Wika ni Nuli kay Danilo. Nang marinig ito ng kaibigan niya, sumagot lang naman ito sa kanya ng, "Oo, Nuli, kanina nakikita ko silang nagtitipon-tipon. Bagamat di ko kabisado ang bawat itsura ng mga yon, naramdaman kong kaanib sila sa kadiliman dahil sa itim ng budhi nila." Sagot sa kanya ni Danilo. Makalipas ang 1 oras nilang pagpapastol sa talahiban, nagpasya sila noong 2 na umuwi na dahil magdidilim na. Subalit di pa man sila nakabalik sa bahay nila Omar, meron siyang nasisipat sa malaking batuhan ng ilog na yon na may mga panauhing naglalakad habang sabay-sabay itong gumagalaw. Magamat gumagamit ang mga ayon ng mga sabulag, subalit kahit anong gawin ng mga yon, tumagos dito ang kanyang paningin. Nasa 5 ang bilang ng mga yon at kanya lang itong hinayaan. Nuli, may nararamdaman ka ba sa paligid? Nararamdaman ko silang nasa paligid natin eh. Tawagin pa ba natin sila Manong Dumeng?
Wika sa kanya ni Danilo. Ang sagot lang naman niya dito ay, "Oh, nakita ko sila kung saan sila nakapwesto. Kaya na natin to. Kaya't bitawan mo na lang yung mga kabayo. Baka madamay pa sila eh. Humanda ka na. Dahil mapapalaban tayo." Sabi ni Noli sa kaibigan niya. Habang magkatabi silang nakatayo, sabay-sabay naman sila noong nagpakawala ng inkantasyon upang bugawin ang mga puting elemento dahil maaring madadamay yun sa sagulo. Kaagad silang nagtaas ng bakod at porder sa katawan upang hindi sila mapipinsala. Kung may mga kasamang merong alam na espiritual ang kalaban, naaral din sa kaliwa. Maya-maya pa, nakita na nga nila ang 5 mga nilalang na lumabas sa pagkatago nito. Nang pagtanggal ng mga yon sa suot nilang nagbibigay sa kanila ng hindi pagkakilanlan, hindi nga nagkamali si Noli. Dahil ang mga nilalang na bumisita sa kanila ay ang grupo ng mga sungaw na kalaban nila. Nang makita nilang dalawa ang mga nilalang, agara naman ang pagkumpronta dito ni Noli. "Anong pakay nyo rito? Ha?" Nang marinig yun ng isa sa mga ito, ngumisi lang naman yun habang iwinasiwas ang dala nitong latigo. "Hindi na kailangan pang ipalam namin sa inyo kung ano ang pakay namin rito. Ibigay mo sa akin yung kasama mo. Pangako, hindi ka madadamay sa gagawin naming pagbalat sa taong yan." Nang marinig ni Danilo ang sinabi ng sungaw, bigla namang kumunot ang noo nito at umambang susugod ito. Subalit agaran ang pagtapik ni Noli rito, kaya ito napahinto. "Ako na muna ang harap sa mga yan. Bago nyo makuha itong kaibigan ko, dumaan muna kayo sa malamig kong bangkay." Wika ni Noli sabay taas ng kanyang espiritual na kampilan. Hindi pa man nakalapit ang mga yon sa kanilang dalawa. Laking gulat na lang nilang dalawa nang may nagsilabasa ng mga sigbin na galing sa kabilang ilog. Dahil sa mga nakita ni Danilo, agara naman ang pagpapalitaw nito sa kanyang baluti at espada. Dahil lubhang mapanganib ang mga kuko ng mga sigbin para sa katawan ng tao. Sige, baka di pa magsimula ang laban. Lasog-lasog na yang mga katawan nyo. Ika ng isang sungaw na may katandaan na. Sabay kumpas ng mga kamay nito, kaya't pinagsusugod sila ng mga sigbin. Pagsugod ng 3 sigbin sa kanilang dalawa, agara naman ang paghataw nilang dalawa dito, gamit-gamit ang mga kampilang puno ng mga sumpa. Pagtama ng mga sandata nila sa katawan ng 3 sigbin, bigla namang nagliliyab ang mga sugat na gawa sa sandata ni Noli rito. Nang makita yun ng ilang sigbin ang pagkamatay ng naunang sumugo dito, bigla naman yung napatras habang tumago sa likuran ng 3 sungaw na kinilang amo. Nang makita ng mga sungaw ang pag-atras ng mga alagad nito, hindi naman maipinda ang galit nito sa kanilang pagmumukha. Sabay-sabay itong sumugod sa kanilang dalawa. Habang tumatakbo ang mga kalaban papunta sa kanila, kalmado lang naman silang dalawa habang inaantay ang paglapit nito sa kanila. Nang malapit na ito sa kanilang dalawa, laking gulat ng mga kasamahan nito. Nang paghataw ni Noli sa mga ito, ay bigla na lang yung lumiliyab habang kinakain ng apoy. Kaya't ang 3 natira sa panig ng mga sungaw, napilitan yung lumayo sa kanila habang maiging pinaghandaan ang mga kilos ni Noli at Danilo. "Akala ko ba kukunin niyo tong kasama ko? Bakit parang takot na takot kayo? Sige,
Lapit para malaman natin kung sino ang matirang matibay. Wika niya sa mga ito upang ipakita sa mga kasama nito na hindi sila basta-basta ang kanilang kinakalaban. Kaagad nagpalipad ng pamako itong sinuli doon sa himpapawid upang dakpin ang isa dito. Pagbagsak ng mga pamakong yun sa lupa, laking gulat na lang ng isang kalaban nila nang manigas ang katawan nito at hindi makagalaw. Dahil sa mga nangyari, biglang nagsipulasan ang dalawa habang umatras at bakas sa pagmumukha ng mga ito ang labis na pagkasindak. Ang akala kasi ng mga yon, isa lamang na hamak na mga antingerong walang sapat na kaalaman ang kanilang binabalak na paslangin. Subalit nagkamali ang mga ito. Habang ang isang nabalutan ng pamako, iyak ito ng iyak at nagmamakaawang siya'y pakawalan. Sige, sa ngayon, pakawalan kita. Pero kapag nakita kitang muli dito, hindi ako magdadalawang isip na ika'y balatan. Sige, alis at sabihin niyo sa pinuno niyo na huwag silang papasok sa lugar na ito kung wala silang sapat na kakayahan para kami ay paslangin. Wika ni Danilo sa isang sungaw at dali-dali yung kumaripas ng takbo. Nang makita ni Nuling kinalaga ng kaibigan niya ang nagbabanta sa buhay nito, naintindihan naman niya yon bilang antingero din siya. Matapos maganap ang laban na yon, kaagad naman nilang hinahanap ang mga kabayo sa ilog. Pero hindi pa man sila makalakad, bigla naman nilang nasipat ang ermitanyo at si Mang Carpio na nakaupo sa malaking bato habang nananabako ito at nakatingin sa kanilang dalawa. Kaagad nilang nilapitan ang mga ito dahil di nila akalain na nanonood pala ang mga ito sa kanila. Aba, ang aga-aga. Nagpapawis kayo. Bakit nyo naman pinakawalan ang mga kabayo? Natatakot ba kayo? Bero lang. Oo nga pala. Yung mga kabayo nasa garahe na. Kayo naman kasi, nauna pa yung mga kabayo nyong umuwi. Pero sinasabi ko sa inyo, wala pa yan sa mga magaganap bukas. At ihanda nyo na yung mga sarili nyo. Nang sabihin yun ni Manong Duming, napatanong naman sila kung bakit. Pero hindi nagkwento ang matanda. Bagkus iniligaw pa sila sa ibang kwentuhan. Pagkarating nila sa bahay nila Umar, naabutan naman nila ang mga yon na nakaupo sa labas. Habang kausap nito sina Lando at Goyo, maging ang mga kasama nila. Agara naman silang pumasok sa pintuan na para bang walang nangyayari. Nang nakalapit na sila dito, agaran din naman ang pagyaya sa kanila ni Umar na kumain ng hapunan. Habang kumakain sila sa mahabang mesa, kasama naman nila ang ibang tauhan ni Umar. Ang ingay-ingay nilang kumain noon dahil panay ang daldal nila. At sa mga kasama nila, nakiso daw, bihira lang silang makakain ng bihag ng manok dahil kadalasan natatalo sila sa sugal ng sabong. Pati na rin si Mang Mondo, tuwang-tuwa din sa mga nangyayari dahil hilig din nila ang pagkain ng bihag. Ayon dito, magamat meron na silang mga salapi para pambili sa mga pangangailangan nila, iba pa rin daw ang saya at sarap sa karne ng bihag sa sabong. Nang marinig nilang lahat ang kwento ng ama ni Umar, kahit papano, naging komportable naman sila Danilo. Mahiyain kasi ang kaibigan niyang yon, maliban sa mga batos nitong sinalando. Pagkatapos nilang kumain, tumambay na muna sila sa kubong malapit sa bahay nila Umar. At habang nakatambay sila doon, gano'n na naman ulit. Kumuha ng maraming inumin na nakakalasing ang ama ni Umar.
habang nagwiwika ng, "Ito, tumagay na muna kayo. Pahimagas oh." "Teka, kumuha na muna akong papulutan." Wika ni Mang Mondo sabay talikod sa kanila. At doon nalaman ang pangkat ni Danilo ang kabaitan ng pamilya nila Umar. Pabang sa Fart 79. At dito na, maririnig nyo ang pinaka-inaabangan nyo. Kaya kung bago kayo sa aking channel, huwag nyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa lahat ng episode na ating i-upload. At sana rin, huwag niyong skipan ng ads ang ating mga video. At simulan na natin ang shoutout. Shoutout kay Jillian Mi Utadi. Shoutout kay Leonid Lumingkit from Dublin, Ireland. Shoutout kay Binji 5. Shoutout kay Arturo Ilba. At kay Ana Ibinido Ilba from Antonio Taytay, Zamboanga, Sibugay. At shoutout kay James Windico from Sultan Kudarat. Shoutout kay Timmy Aris from Payatas, Quezon City. Shoutout kay GP Matibo from Ormoc, Leyte. Shoutout sa Hacienda del Cruz staff, especially Eileen Santiago Cuevas. Shoutout kay Marily Perieto. Shoutout kay Stephen Nagga. Shoutout kay Nicolas Frantanay Rizal. At shoutout kay Peter Lim. At shoutout kay Joyrene Kalahat. At shoutout kay Lagunderle. At shoutout na rin sa pamilya Sibulante from San Antonio, Ubay, Kabangkalan City. At shoutout sa pamilya Tirol from Sagay City. Shoutout sa pamilya Marin Umbas from Mindanao, Agusan del Sur. At shoutout sa Parparan family from Tacloban. Hanggang dito na lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.